Kailangan hindi tayo magkamali. We should know what is legal and what is legit. So, hi everyone! Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Alright, hi everyone! I am grateful that once again, I am sitting here in front of this camera and making a video for all of you. It is my pleasure always to give you tips, advices that you can use, especially sa mga newbies sa credit card journey. I hope you'll be able to pick some ideas and information that you could use as a defense mechanism joke you to be able to learn about the credit card journey. Alright, so move on na tayo. First of all, I am so grateful with the thinking na makakatulong ako sa mga newbies sa credit card, especially yung talagang wala pang ka-experience sa credit card, sa mga loans, something like that, by giving you tips and advices today. Kapag ang isang pamilya ay may pagkukulang when it comes to finances sa loob ng tahanan. Meaning to say, hindi enough yung income ng provider sa family. Ang nangyayari is that naghahanap talaga sila, naghahanap tayo ng ways and means para kumita ng extra. Pero kung minsan, kung may additional job na no-offer sa atin, hindi naman kasi agad-agad ibibigay ang sweldo sa'yo. Di ba you have to wait for a certain period of time or number of days, like 15 days, yung iba naman 30 days, depende sa patakaran ng company na yan sa pagpapasahod sa kanyang mga empleyado. Kahit pa sa mga halimbawa part-time jobs, ganun din, hindi naman kaagad ibibigay yung sweldo mo sa buong 15 days or yung sweldo mo sa buong 30 days. So you have to wait. You have to work and work and work. And then, antayin yung payment period, which is yung cut-off mo kung halimbawa every 15th and every 30th. So you have to wait for that day para mabigyan ka ng sahod or maibigay yung sahod sa'yo. Ngayon, ang question is, paano kapag kailangan mo talaga? Diba? Blessed naman yung mga may credit cards kasi they can depend on it for additional expenses. Lalo na kapag wala pang sahod at may credit limit pa ang credit cards natin, so we depend on our credit cards. Pero paano naman dun sa mga walang credit cards? So yan ang content natin for today. Pagsagot sa query ng isa nating subscriber na pinili niya na huwag nang mag-comment dito sa YouTube channel. So instead, he messaged me sa Facebook or sa Messenger. He shared with me na declined siya sa mga credit card applications niya with PNB, with Security Bank, with Metro Bank, and BPI, and even BDO. So sabi niya, hindi yata para sa akin ang credit card. And then now he asked me, Ma'am, ano ba yung magandang lending app na kung saan pwede akong humiram para nang sa ganun may pang-sustain man lang ako kapag nadidelay ang sweldo. Yun kasi nagsisimula sometimes kapag delay ang sweldo. Especially kung wala ka ng additional na pinagkakakitaan. So, ang tendency is that naghahanap tayo ng mauutangan or siguro, katulad ng sinabi niya, online lending app na pwede niyang utangan. In today's video, I'll give you a little of the pros and cons ng pag-utang sa online lending app. So, if you are in a situation na kailangan mo talaga ng pera dahil may babayaran kang tuition fee, kuryente, internet, tubig, and all that, utilities in short. So, hindi naman pwedeng antayin mo yung sweldo mo or sahod mo kung matatanggap mo yan sa katapusan pa or sa kinsenas pa. So, ang gagawin mo is
Wala ka ng ways and means, wala ka ng maaasahang iba. So, ang nangyayari usually is naghahanap tayo ng pwedeng hiraman or utangan ng pera to cover up yung mga expenses natin for this month or for this certain period. Ngayon, okay lang naman na humiram sa mga online lending apps. Ang pros nito is, of course, may mga lending apps na in just 5 minutes, nakakautang ka na sa kanila. So, kung minsan may mga lending apps na ikaw na yung maglalagay doon, no? May parang ini-slide ka kung magkano yung gusto mong hiramin. And sometimes, kung okay naman yung mga documents that you have submitted, and they were able to verify na you can pay naman. No? So, they grant you yung request mo. So, yun yung mga pros niya. No? Yung instant, nandyan na kaagad, pag kailangan mo. And then, kung minsan, ang laki ng offer sa'yo, yun ang maganda. Immediate kasi yung response ng mga online apps. You can pay naman because yung source of income mo, kailangan kasi nilalagay doon yung payslip or proof of income, sahod mo. And once they verified you as a good client because maganda or medyo okay yung payslip mo, yung sahod mo, yung kinikita mo every month, ang laki ng ino-offer nila. Isa sa mga lending apps na nagbibigay ng malaking offer is si Finbro. Yan. And then, meron din Digido and Online Pilipinas. Yan yung mga lending apps na nagbibigay ng medyo malakihang pautang or amount sa mga nangangailangan. Ngayon, tignan naman natin ano yung consequence naman sa paghiram sa mga online lending apps. Kung minsan, 2 weeks lang. Pero ang laki ng interest na pinapatong. Bukod sa interest, meron pa kasing processing fee. At ang laki ng processing fee na pinapatong sa mga lending apps na ito. Kaya kung minsan nakakalula, no? Talaga nakakahilo pati. Kapag nakita mo na ang hiniram mo lang is 5,000, pero after 2 weeks, ang babayaran mo is 7,000. Sometimes 6,500. So, yung napatong is 1,500. Ang inclusions nun is yung interest at saka processing fee. But anyway, yun na yung patakaran ni lending app. Kaya wala na tayong magagawa kundi sumunod kasi kailangan mo naman. Hindi ka na pwedeng magreklamo because you want or you need the money instantly. Ang maganda kasi sa kanila, in just 5 minutes, verified ka na. Bukod sa verified ka na, approved na yung loan mo. So, matatanggap mo na yon sa GCash mo or kung anong bank or wallet ang nilagay mo doon during yung application. So, kaagad-agad binibigay. But, kung titignan mo talaga, pagdating na ng bayaran, saka mo lang marirealize na ang laki at ang bigat pala. My goodness! Kasi, grabe yung interest na napatong. Yung inclusions na interest, tsaka yung processing fee, ang laki at ang bigat. Saka mo lang mararamdaman yun kapag magbabayad ka na. Pero during the time na uutang ka pa lang, kasi urgent kasi, kailangan mo. So, hindi mo nakikita yon. Pero pagdating ng panahon or ng araw na kailangan mo nang magbayad, sinisingil ka na ni lending app, nagme-message na sa'yo, nag-i-email na sa'yo. So, tinatawagan ka na, balikan mo yung app na yan, yung lending app na yan, tapos tignan mo kung magkano yung babayaran mo, sasabihin mo sa sarili mo, ang laki naman ng pinatong. Kung minsan saka lang tayo nagigising sa katotohanan during the bayaran period, no? Okay, kesa naman sa umutang tayo sa mga kakilala natin na kung minsan lalaitin ka muna bago magpautang, kung minsan ang dami mo nang sasabihin bago magpahiram. Kaya ang thinking or mentality ng ibang tao is that di bale ng malaki yung patong, di bale ng umutang na lang ako sa iba o sa lending app na yan, lending institution na yan, basta lang wag ako mapahiya. Okay, so yun yung mentality or thinking ng mga tao. Kasi yun na nga, yung dahil sa ang natatanggap nila kapag nag-a-ask sila ng tulong sa mga siguro kaibigan or kapamilya, kamag-anak, bukod sa
ang baba ng pagtingin sa iyo ng mga ibang tao kung minsan lalaitin ka pa bago magpahiram. So, kailangan lang nating maging wise and vigilant, most especially. Alamin natin kung ang lending app na yan o ang nagpapautang na yan is legit. Baka magkaroon ng ibang issue pagdating ng bayaran. Those fears that it could really happen. Kaya nga sabi ko, kailangan tansyahin natin, kailangan vigilant tayo, maging wise tayo, pag-aralang mabuti bago magbigay ng trust sa mga lending apps na to.